Red, pa-review din po si Kusog Pera. 30 days din po siya. First loan ko po 2,500. Receive 2,000. 500 yung processing fee. 2 payments every 15 days. Yung 2,500 magiging 2,881 po after 30 days. Medyo mataas yung service fee niya. So, panoorin nyo muna yung mga screenshots dito para alam nyo kung anong hihingin niya, anong mga IDs, and manage your expectations, mga best. So, if you want to learn more, keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and today sisilipin natin itong si Kusog Pera. For anything else, this video is not sponsored, and as requested, dinownload ko po si Kusog Pera para matry siya. Para sa mga hindi pa nakakilala dito kay Kusog Pera, makikita nyo muna yung mga screenshots at alam nyo kung anong meron dito bago kayo mapadownload at magbigay ng information. Thank you so much na nag-suggest na itry ko siya kasi so far, although malaki, plus, magdadagdag pa siya ng interest. Pero sa 30 days, siguro, pwede na. Nasa inyo yan ha, kasi hindi ko i-encourage yung pag-uutang. Kasi meron naman talaga iba na talagang kailangan yung pera at ang hirap kaya umutang sa kamag-anak at sa kaibigan. Ano? So, ano tong si Kusog Pera? Nada-download po siya sa Google Play Store at meron po siyang registration sa SEC. Pero kahit na rehistrado, syempre, dapat ingat-ingat pa rin mga best. Hindi lahat ng loan apps ay okay para sa inyo. Ayun ha, dinownload ko si Kusog Pera by Kusog Pera Lending ha. Tapos in-install ko siya, sabi niya dito maximum loan daw is 20,000 pesos. Again, huwag tayong makaagad maniwala dito kasi kung first time mo, expect ka na mababa yung offer niya. Open yung app, ito po yung mga permissions na hihingi niya. Location, camera storage, SMS, application list. So, kung okay sa iyo yan, then saka ka mag-click dyan ng box na yan. Tapos i-click mo yung agree tsaka continue. Siyempre, hihingi niya rin yung mga geolocation mo, SMS, alam niyo na yun. So, yung lumabas, kala ko 20,000 yung maximum niya doon, sabi sa Google Play Store, no? Pero yung lumabas, yung maximum daw is 22,000 pesos. Ayan! Pero yung nakakalito, kung yung go to borrow, kung gusto mong humiram, syempre, hihingi niya yung phone number mo, tapos papadala po siya ng SMS. You can skip the referral code if you don't have it, and then click login. Pagkatapos yung i-agree yung privacy policy niya, ganun. At yun, phone number pala yung hinihingi, may offer na kagad siya. Pagka laki-laki, and that's 2,000. So, go to borrow, and then ito yung mga hihingi niya mga information. Actually, first impression ha, parang okay yung interface niya. Mukhang legit siya. Pero syempre, dapat iniintindi pa rin natin yung mga loan terms saka yung agreements niya bago tayong mag-loan. Huwag kasi yung pindot ng pindot. Kaya yun. Pero kung buo na yung loob mo, then go. Click loan now. Ayan. Yung mga IDs na tinatanggap niya is National ID, SSS card, TIN, UMID, passport, driver's license, voter's license, voter's ID, PRC, PhilHealth, postal ID. At yun, hihingin niya po yung mga details ng ID mo. Tapos, syempre, pipicturan. Pwede ka rin mag-upload ng ID niyo mga guys. So, kung i-upload nyo, ganoon pa rin yun. At least, tumatanggap siya ng upload galing sa album. Kaya hihingi siya ng permission ma-access yung album. Ano? So, pagkatapos nun, hihingi din siya ng mga personal information like education, religion, marital status, current address, tapos, 5 contacts po. At when is the best time na tawagan ka? O, ayan. Sabi niya, we will not contact your reference persons unless under inevitable situations. Once again, your info will be 100% secure. Just make sure ha, na alam ng mga contacts mo na ginawa mo silang contacts kasi baka hindi mo contacts sila yung tatawagan. Alam na nila kung ano nangyayari. Sigurado ka na, then click submit application and proceed to the next step. Wala nang facial verification. By the way ha, Kusog Pera, nadidelete po yung account. Meron siyang note, pinapasure niya talaga na alam ng contacts mo, reference mo, na ginawa mo silang contact reference. So, ayun, mapaalam naman kasi. Hihingi niyo yung job information. So, kahit na sinabi mong unemployed, hihingi niyo pa rin mga information na yon. Then, hihingi niyo siya ng payday mo. Kahit na sinabi mong unemployed. So, pwede pong siyang mag-disburse sa bank, pwede ring e-wallet, at pwede ring cash pick up. Pinili ko yung MU Willier para hindi naman automatic na nagpapadala ng pera. Pagkatapos nun, ayan, lumabas yung kanyang offer. Yung, meron akong choice between 1,500 and 2,000. 121 days daw, 122 days, 123 days. Pero hindi naman yan palagi nasusunod eh. So, kinlik ko yung loan now. At, for example, nag-loan ka ng 2,000. Sabi niya, 121 days daw. Maniwala ka dyan. Hindi naman eh. 7 days yung lalabas eh. So, after 7 days, yung ibabalik mo is
1951. So, sa 2,000 niya na loan. Kasi later niya pa sisingilin yung 100 na maaari daw if i-waive kung good payer ka dun sa first mo, yung 1951 bale. Pero guys, hindi mo siya buong matatanggap. Ba't yung sasabi nyo kabila, parang ang baba ng service fee niya. Yung sa akin, yung service fee niya is 35. Ba't ganon? So, 35% yung ikakaltas niya. So, kaya yung matatanggap mo sa 2,000 na loan is 1,300 na lang. So, kung payag ganon, i-click mo yung accept. Kung hindi nyo mabayaran to, meron siyang penalty fee na daily po niyang i-charge na 3%. Tapos, late payment fee, deducted daw or i-charge daw one time 5%. So, papatong-patong yung babayaran niya dito pag hindi kayo nakabayad. Takot yung mga ganon. Tapos, kung hindi nyo sasagutin, baka tawagan nila yung mga contact reference nyo. Kaya, ayan, heads up na yan ha. Sa ano naman, so sa 1.5 naman, konti na lang yung matitira sa'yo, no? Kasi, ikakaltas niya, 525 kasi 35% nga. Yung matatanggap mo, 975 na lang. Pero yung babayaran mo after 30 days is 1,463. So, hindi lahat katulad sa example ni Bes kanina. Parang baba ng service fee na offer sa kanya. Baka yung sa'yo is 35% tulad nito. So, kung ayaw mo ng mga ganito, wag mo nang i-continue. Kasi ito po yung mga consequences sa baba. Maaari mangyari kung sakaling hindi ka makabayad. Ito naman, hindi tulad ng ibang loan apps na hindi na di-delete, pwede mong i-request na i-delete yung account. So, pag-click mo ng confirm to delete na yan, sasabihin niya na within 90 days, huwag kang mag-login. Kasi pag nag-login ka within 90 days, pagkatapos mong i-confirm yung delete na yan, hindi ma-delete yung account. So, pagkatapos mong i-log out, huwag mo nang i-login ulit. Hindi po siya consistent. Ito yung mga heads up natin bago tayo mag-download sa loan app. So, rehistrado siya, pero baka hindi maganda yung offer para sa'yo. Bago i-click, study the loan terms and agreement, make sure na kaya mong i-meet yung responsibility na to kasi ayaw natin ng sakit ng ulo, diba? So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo. Kasi dito, nasisilip niyo yung loan app bago kayo mapa-download. If you wanna see my other videos, of course, check niyo na lang yung other videos ko, mga best. Kung meron kayong mga loan apps na gusto niyo ipasilip, just put it in the description box below at silipin natin on the next video. So that's all, folks, and I hope to see you on my next vlog. Bye!